This is to inform the public that Smile Radio is not liable to anything that the next program will discuss on air. The radio station is encouraging responsible broadcasting to all our clients. In case of any illegalities which will occur therein, Smile Radio will not be responsible. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Kami po ay nagaanyaya na makinig at subaybayan po ang aming programa na pinamagatan namin Islam is Solution for Humanity. Ito po ay mapapakinggan natin sa araw ng Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito lamang po sa Bataan Station 98.3 FM Smile Radio. Ito po ang inyong lingkod na tagapagsalita, Imam Saleh Beray, kasama po ang mga kapatiran sa likuran ng programang ito. Muli po ay inaanyayahan po namin kayo sa isang programa na kung saan ang siya po magbibigay ng lahat ng kasagutan sa lahat at samot-saring suliranin o problema ng tao hinggil sa kanyang pananampalataya na kasagutang katotohanan at walang kasinungalingan. Tayo po ay magkita-kita at magkatagpo-tagpo sa programang ito sa araw ng Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, insyaAllah. Wassalatu wassalam walhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah, muli po ay tayo ay pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magsama-sama sa araw na ito na kung saan ito ay ang programang Islam Solution for Humanity. Kung saan po ay isa na pong paksa ang ating pagsasalu-saluhan sa araw na ito. Kung saan mapapakinggan po tuwing Miyerkules sa ganap na oras alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Dito naman po sa inyong istasyong 98.3 Smile FM Balanga Radio Station. Sa mga nais naman po mapanood tayo ng live o mapakinggan ng live ay maaari lamang pong i-click sa inyong mga internet ang www.ustream.tv/channel/smile/radio-98-3-FM. At sa mga nais naman po magpadala ng kanilang mga mensahe o tumawag sa numero mag-text ng mga katanungan ay maaari po kayong mag-text sa bagong numero na po ito ng ating kapatid na usahan ng 0998-630-9933. Ulitin po natin, 0998-630-9933. Yan po ang bagong numero na maaari pong i-text maliban po sa messenger. At ganoon po sa mga nais pong tumawag ng telephone number dito sa ating lokal, 472-371-993. At sa mga nasa ibang bansa naman po ay gamitin lang po ang 063-047-237-1993. At kung cellphone number naman po ang gamit nila, ilagay lamang po ang positive 63-047-237-1993. At sa mga nais naman pagbigay ng katanungan gamit ang internet, sadyang mag-chat lamang sa aming Facebook account, Saleh Rowan Beray or Musa Gerald Madrona. Ulitin po natin, Saleh Rowan Beray at Musa Gerald Madrona. At maaari ding tumawag ng libre gamit ang internet o ang application na Messenger. So, alhamdulillah, bago po tayo dumako sa paksa, inshallah, ay batiin po natin ang ating mga kapatiran nakikinig sa manlupalop ng
mundo na kung saan maaabot ng programa ito ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ganoon din po sa pamilya ng ating kapatid na Saleh Beray, at ganoon din sa aking pamilya, binabati ko po sila ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ganoon din po kay Sister Zainab, na kung saan po ang ating sister na kung saan mula pa sa Japan, na masugid na tagapakinig natin at walang sawang nakikinig sa ating programa, na isa sa magaling na alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan naway biyan po at gabayan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at palakasin ang inyong pananampalataya sa Allah at sarili yung Islam. Assalamualaikum po, sister. At ganoon din po kay Sister Gladys Kilang ng Middle East at kay Sister Daisy Gabino ng Hong Kong. Assalamualaikum po. At ganoon din po kay Sister Nurjana Rodriguez ng Lebanon at kay Sister Aisha Nurjana ng Jordan. Assalamualaikum po sa inyo, sister. At ganoon din kay Sister Amal Iman Islam. Assalamualaikum po. At kay Brother Abdul Jalil at ang kanyang may bahay na si Sister Soraya at ang kanyang pamilya. Assalamualaikum po sa inyo lahat dyan, sister and brother. At ganoon din po kay Brother Nasser Timan at ang kanyang pamilya. Assalamualaikum po sa inyo lahat. At ganoon din kay Brother Ali Salik ng Guagua. At ganoon din po kay Brother Ansari ng Guagua rin po. Assalamualaikum po sa inyo lahat. Ganoon din po sa kay Brother Saleh ng 168 Guagua Plaza. At ganoon din kay Brother Sultan at kay Pres Malado dito po sa Balanga. Assalamualaikum po sa inyo mga kapatid. At ganoon din po kay Brother Ayub at sa kanyang may bahay na si Sister Mariam. Binabati po namin kayo ng Assalamualaikum. At ganoon din po kay Sister Aisha ng ina ni Brother Ayub, inshallah, na kusan po ay bagong embrace po sa pananampalatayang Islam, na kusan po ay binabati po namin kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ganoon din po sa mga kapatid na kusaan ay hinihingi po natin, na kusan ay iduwa po natin inshallah ang ating kapatid na si Sister Asia, na kusan po ay iduwa po natin siya, na kusan ay siya po ay nasa kalagayan na kusan ay may karamdaman po na kusang po kasalukuyan po siyang naka-confine ngayon. Inshallah, siya po ay nasa bansang Amerika po ngayon. So hiningi po natin na siya iduwa natin inshallah. Kung saan ay bigyan siya nawa ng Allah ng lakas na kung saan ay malagpasan ang pagsubok na ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. And I also greet our new brother listening in our program from California also, Brother Suwahib Muhammad and family, and Brother Muhammad Zabir from America. So Assalamualaikum po, brothers. And ganoon po kay Brother Abdurrahman Sokorum at kay Brother Bago Datu Mabang Zakaria. Assalamualaikum po sa inyo mga kapatid. At ganoon po kay Sister Bai Subaida ng Amerika at kay Sister Princess Arby Panuntongan. Assalamualaikum po sa inyong lahat dyan. At ganoon din po sa mga kapatid natin dyan sa page namin sa Facebook. Assalamualaikum po sa inyong mga kapatid. At ganoon din sa mga kapatiran dyan sa Guagua at Lubao, Pampanga. Assalamualaikum po sa inyong lahat. At ganoon din po sa mga kapatiran dyan sa gitnang silangan na kung saan ay nakikinig sa ating programa. Assalamualaikum po sa inyong lahat. At ganoon din po sa mga di pa Muslim na nakikinig at na pinag-aaralan ang Islam gamit ang programa ito, ay binabati po namin kayo ng maraming magandang araw po. Agad din po sa mga kapatid dyan sa Maribeles, no, kung saan ay mga kapatiran dyan, mga Muslim na nakikinig sa ating programa, binabati po namin kayo lahat ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ganoon din po sa mga ulitin po natin yung sa mga nais po mapanood ang lecture natin o mga programa na hindi na po natin napanood o na hindi natin na-miss po natin, ay maaari pong i-type po sa inyong YouTube ang Rowan Saleh Beray o ang Saleh Beray po. Yan po ay mga site na kung saan makikita po ang mga programa sa YouTube, inshallah. So inshallah, ibigyan na po natin ng pagkakataon sa ating kapatid kung saan para mag-umpisa na po ang programa ng ating radyo, inshallah. Assalamualaikum, brother, sa iyong pagkakataon. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala barakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ang lahat po ng pagpupuri ay para lamang po sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinupuri at pinasasalamatan po natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa Kanya lamang tayo humihingi ng tulong. At ako po ay nagpapakupkop sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala laban sa aking masamang sarili, ganun din sa aking masasamang gawa. Kaya't ang sino man pong pinatnubayan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa matuwid na landas ay walang makapagliligaw sa Kanya. At ang sino naman pong maligaw mula sa matuwid na landas ay wala naman pong makapagbibigay ng matuwid na patnubay maliban lamang ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya't ganoon na lamang po ang ating pasasalamat tayong mga kamusliman sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nalilikha niya tayo na pumipintig sa ating mga puso ang La ilaha illallah. Walang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang ang Panginoong Allah. Kaya't ako po ay sumasaksi na walang karapat dapat sambahin maliban lamang ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at siya'y walang katambal sa pagsamba sa Kanya. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at alipin. Sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganun din sa kanyang mga pamilya at mga kasamahan. At ganun din po sa mga sumunod sa kanila hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Sige po. At dumako po tayo sa ating pagsasaluhan sa araw na ito. Napakaganda po ng ating pagsasaluhan sa araw na ito, insyaallah. Ito po ay obligadong darating sa bawat kamusliman at kinakailangan ay alam natin ang mahusay na sandata upang malampasan ang obligadong ito na darating sa ating buhay. Ang paksa po na ating pagsasamahan o pagsasaluhan sa araw na ito ay patungkol po isang mahusay na sandata laban sa iba't ibang uri ng mga pagsubok. Yan po ang ating paksa. Isang mahusay, isa lamang, isang mahusay na sandata laban sa iba't ibang uri ng mga pagsubok na darating sa tao sa mundong ito. Of course, lalo na po ang mga kamusliman. Alam niyo po ba, ang mga pagsubok na ito, mga iba't ibang uri na ating iisa-isahin. At ibibigay natin ang isang sandata laban sa mga iba't ibang uri na ito, na mga pagsubok. Ang mga ito po ay obligado po. Obligado, hindi po maiiwasan. Wala pong choice. Obligado pong darating sa isang Muslim, isang tao, maging hindi siya Muslim, lalo na sa mga kamusliman. Obligado pong darating ang mga pagsubok na ito. Bakit mayroon pagsubok? Upang tayo ay subukan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa po sa ating layunin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, nalilikha niya ang tao ay upang masubukan. Matatagpuan po natin ito sa banal na Quran, na sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. At linikha ko ang kamatayan at buhay upang kayo ay masubukan kung sino ang magaling sa inyo sa mga gawa. Malinaw po. Linikha ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang buhay at kamatayan. Ibig sabihin, linikha tayo. Tayong nabubuhay at mamamatay upang tayo ay subukan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nga sabi natin, ang mga pagsubok po ay obligado na darating sa atin upang tayo ay subukan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marami sa atin na ang nag-aakala na tayo pong mga kamusliman na iniisip lalo na po ang mga bagong yakap. Inaakala nila na kapag sila ay pumasok sa pananampalatayang Islam at kinilala nila ang tunay na manlilikha, ay hindi na sila susubukan.
Para po sa iyong kaalaman ay mas matindi po ang pagsubok na kakaharapin ng isang Muslim kapag siya ay yumakap sa tunay na pananampalataya. Yan po. Abay si Satanas, si Iblis at kanyang mga kampon, abay hindi na binubuyo ang mga hindi na mananampalataya, binubuyo na lamang sila na gumawa ng mga kasamahan. Ngunit hindi na binubuyo ito pagdating sa ikawawasak ng pagsamba. Hindi po iba po ito sa mga Muslim. Iba't ibang paraan ang pambubuyo ni Satanas. Kaya't matindi, na mas matindi po at mahigpit ang mga pagsubok na daranasan ng isang Muslim, lalo na kapag siya ay bagong yakap sa pananampalatayang Islam. Anong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang paalala niya sa mga yumayakap sa pananampalatayang Islam sa kanyang panahon? Maging matatag sila. Dahil sa pagpasok nila sa pananampalatayang Islam, ay bubuyuin na sila ni Satanas upang talikuran muli ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. See? Kaya kailangan ang mga Muslim ay maging matatag sa pagsubok. Ibig bang sabihin ay kapag ba kinilala mo ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, inaakala mo ikaw ay hindi nasusubukan? Kapatid, makinig ka sa sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ahasiban nasu ay yusraku ay yakulu amanna wa hum la yufsanun. Napag-aakala ba ng sangkatauhan na sila ay hahayahan lamang sapagkat sila ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya at sila ay hindi susubukan? Inaakala mo ba, kapatid, na ikaw ay nagsasabi na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah na hindi ka susubukan? Wala kadapatan alladhina min qablihim, katotohanan, aming sinubukan ng mga tao na nauna pa sa kanila. Ibig sabihin, mga unang matutuwid na Muslim at lahat ng mga Muslim, sinubukan din sila ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ang mga propeta at sugo ay sinubukan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig pong sabihin ay ang mga iba't ibang pagsubok na ito na darating sa atin ay obligado po ito, hindi maiiwasan. Kaya po ang programang ito ay ipinaghahanda talaga natin, insyaallah, ang mga kapaki-pakinabang na paksahin nang sa ganun ay hindi masayang ang mga oras natin sa programang ito. Lalong-lalo na po ang mga gumugugol dito ay hindi masayang ang kanilang ginugugol nang sa ganun ay mapakinabangan ng maraming Muslim at may sabuhay at masagawa at magkaroon ng sadaqatul jariyah ang mga kapatid, insyaallah, ipagkaloob ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't maging magaling po kayo, mga brother at sister, sa paggugol sa landas na Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo po ba, sila ang pinakamahusay. Isa sa pinakamahusay na mga Muslim ay ang gumugugol sila sa landas na Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na kung kasama ang pati ang kanilang mga buhay. Sige po, at dakuhan natin ang mga iba-ibang pagsubok na obligadong darating sa atin at isang sandata na katapat nito upang malampasan ang pagsubok na ito. Napakaganda po ng ating pinapaksa. Islam, Solution for Humanity. Palaging nagbibigay solusyon. Sa araw na ito ay susolusyonan natin, insyaallah, ang mga pagsubok na ito ay mapagpunyag yan. Isa lamang ang ating ibibigay na sandata at sapat na po ito upang malampasan ang mga lahat ng pagsubok na ito na iba't ibang uri na darating sa atin na binanggit ito ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Unang pagsubok na obligadong darating sa isang Muslim. Susubukan ka ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay yumakap sa pananampalatayang Islam. Nabibigyan ka niya ng obligasyong mga gawaing pagsamba at mga batas na dapat mong gawin at batas na dapat mong iwanan o iwasan. Yan ang unang pagsubok mo, kapatid. Kaya't po hindi maaari sa isang Muslim na yumakap sa pananampalatayang Islam pagkatapos niyang yumakap ay baliwala sa kanya ang katuruan ng Islam, ay hindi po uubra yan. Sapagkat hindi mo malalampasan ang mga pagsubok na ito kapag hindi mo pinag-aralan ng Islam. Alam niyo po ba, ang lunas sa mga pagsubok ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga obligasyong pagsamba sa Kanya, mga halal at haram na Kanyang ipinag-uutos at ipinagbabawal, ay upang malaman natin ay ang sandata ay ang kaalaman. Ibig sabihin, upang malampasan mo ang mga pagsubok na ito ay kailangan alam mo ang ginagawa mo sa iyong mga pagsamba, alam mo ang iyong relihiyon, ano ang pinagbabawal, ano ang pinag-uutos. Abay, hindi po pwede, kapatid, na ikaw ay sala ng sala na hindi mo naiintindihan ang batas ng sala. Abay, malaki pong pagsubok sa iyo ang sala.
bilang pagsubok na ikaw ay gawin mo ang obligasyong ito, nagagampanan mo siya, kinakailangan pag-aralan mo, kapatid. Yan ang pagsubok sa iyo. Pag-aaralan mo ba o hindi mo pag-aaralan ang batas ng sala? Pag-aaralan mo ba o hindi mo pag-aaralan ang batas ng pag-ayuno? Pag-aaralan mo ba o hindi ang batas ng hajj, ang batas ng zakat? Pag-aaralan mo ba ang mga ipinagbabawal o hindi? Ibig sabihin, isang sakripisyo. Sakripisyo sa isang Muslim bilang isang pagsubok ay kailangan mapag-aralan niya ang kanyang reliyon upang sa ganun ay maunawahan niya ang kanyang mga ginagawang pagsamba. Alam niya mga haram, alam niya ang mga halal, alam niya ang bawal at mga hindi pinapahintulot sa pananampalatayang Islam. Ano ang sandata upang malampasan natin ang mga pagsubok na ito bilang obligasyon natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bilang pagsamba, mga bawal at mga ipinapahintulot? Ano ang kailangan natin sandata? Kaalaman. Kaalaman na ang siyang sandata na kailangan mo, kapatid, upang maintindihan mo ang iyong relihiyon, upang sa ganun ay maiwasan mo ang masama, magawa mo ang mabuti nang may tamang nauunawahan, naiintindihan ang mga bagay na ito. Anong unang pagsubok? Mga gawaing obligasyon sa Panginoon Subhanahu wa Ta'ala. Pag-aaralan mo siya. Ano ang mga halal? Pag-aaralan mo siya. Ano ang mga haram? Pag-aaralan mo siya. At ang mga haram, kailan ito magiging halal? Upang sa ganun ay hindi ka mabigatan sa iyong pananampalatayang Islam, upang malampasan mo ang mga ibadang ito na hindi ka na nabibigatan sapagkat ang relihiyong Islam ay magaan na relihiyon. Yan ang unang pagsubok. Kailangan mo ang kaalaman. Yan ang sandata. Sumunod na pagsubok sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilagay niya sa ating mga sarili mismo ang mga kaluluwang nahihilig sa masasama na pinaksa natin nakaraan. Innan nafsu la amartul bisu. Katotohanan, ang mga nafs, ang mga kaluluwa ay nahihilig sa masasama. Walang ginagawa, relaxation. Kung ano ang nakakasilaw sa mundong ito, pagsusugal, pambababae, pambibirhouse, pag-inom ng alak. Lahat ng mga yan na sa tingin ng mga hindi mananampalataya, sabi nila na ang mga bawal ay ito ang masasarap. Yan ang hanap ng kaluluwa. Mga bawal na kung saan na masasarap kuno. So paano mo ba paglalabanan ang iyong kaluluwa, aber? Sa pamamagitan ng pagpupunyagi, pakikipaglaban sa kanya, pagtitimpi. Abay, sasabihin mo sa iyong sarili na ako'y magsasabar, magtitimpi na hindi ko gagawin ang udyok ng kaluluwa, ay hindi uubra yan, kapatid. Hindi uubra yan. Sabagat hindi ka magkakaroon ng sabar hanggat hindi ka nagkakaroon ng takot sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abay, kapag sinabi mo na ako ay magiging mapagtimpi, na wag sundin ang ibinubulong ng kaluluwa na ito, na hindi mo naman nauunawahan, ang iyong ipinagtitimpi ay hindi po ito sapat. Kinakailangan ikaw ay nagiging mapagtimpi, ay nauunawahan bakit ka nagtitimpi. Mayroon kang inspirasyon upang sa gunon ay tuloy-tuloy ang iyong pagtitimpi. Hindi ako magkaroon ng limitasyon. Sapagkat kung ikaw ay magsasabing magtitimpi ako laban sa bulong ng aking kaluluwa na hindi mo nauunawahan, hindi mo naiintindihan, kapatid, hindi magtatagal ay bibigay ka rin. Kaya iba na ang mayroong kang inspirasyon na mapaglabanan mo ito, nauunawaan mo kung bakit ka nagtitimpi, upang sa ganun ay tuloy-tuloy ito at magtagal hanggang sa magwakas ang iyong buhay. Anong kailangan mo, aber? Kailangan mong magkaroon muna ng takot sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala upang lumakas ang iyong sabar. At sa palagay mo, kapatid, ano sa palagay mo? Sasabihin mo sa iyong sarili na magkaroon ka ng takot nang wala kang kaalaman sa Islam? Abay, hindi po totoo yan. Malinaw na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, chapter 35 verse 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Katotohanan ng mayroon lamang takot sa akin ay yaong mayroong kaalaman o mga maaalam. Ibig sabihin, kapatid, upang mapaglabanan mo ang iyong masamang kaluluwa ay magkaroon ka muna ng takot sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sandatang kaalaman. Kaalaman. Kapag ikaw ay mayroong kaalaman, ikaw ay nagiging mahintatakutin sa Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kapag ikaw ay magiging mahintatakutin na sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagiging malakas ang iyong sabar. Sapagkat naiintindihan mo kung bakit ka nagsasabar. Bakit mo ginagawa ang magtimpi? Nauunawahan mo, mayroong kang inspirasyon, pinag-aralan mo siya na ang pagsasabar, ito ang mga mananahanan sa paraiso. Ang tanging mga masabarin, sila ang mananahanan sa paraiso. At iba pang makatip na mamaya ay magbibigay tayo ng mga halimbawa kung bakit ka nagsasabar. Pagdating natin sa puntong pagsubok, kahirapan o kapagitan, magbigay tayo doon, inshallah. So paano natin mapapaglabanan ng kaluluwa?
bilang pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na nilagay sa ating katawan sa pamamagitan ng sabar. At paano ka magkakaroon ng tunay na sabar? Sa pamamagitan ng takot. At anong sandata ang kailangan mo upang magkaroon ka ng takot? Kaalaman. Yan ang tinutukoy nating sandata na pinakamahusay na sandata upang mapaglabanan ng mga pagsubok. Kaalaman. Sige po, at dumako tayo sa susunod na kalaban natin bilang pagsubok. Isa sa pagsubok na ilinagay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na natin masyadong dadamihan, baka magkulang ang ating oras, ay si Shaitan, ang kanyang mangkampon, si Iblis. Gaya ng pinaksaan na rin natin ito sa nakaraan. Wala tatabi'u khutuwati Shaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Huwag niyo sundin ang mga yapak ni Shaitan, mga udyok, mga bulong, kung anong gusto niya, mga gawaing masasama, sapagkat siya ilantad ninyong kaaway. Abay, paano mo paglalabanan, paano ka makikipagbuno kay Satanas kung hindi mo nauunawahan ng iyong relihiyon? Abay, madali ka lamang niyang udyakan kapag ang iyong iman ay mababa. Lalakas ang iman, alam niyo po ba? Kapag ikaw ay mayroong sapat na kaalaman sa Islam, ang iman mo'y tumataas. Napapaglabanan mo si Satanas. Hanggat hindi mataas ang iyong iman, kulang ka sa kaalaman, abay, mahirap mong talunin si Shaitan o si Iblis. Dalubhasa na po ito. Napakatagal din niya itong nag-uudyok. Maging propeta ka man ng sugo, hindi ito tumitigil o sumusurrender upang labanan sila. Kaya naman napakagaling niya pagdating sa pagliligaw sa tao, iba't ibang estilo. Kaya kinakailangan mo, kapatid, ang tamang kaalaman. Abay, paano mo malalaman na ang pagtaboy pala kay Satanas ay sa pamamagitan lamang ng pagsabi ng A'udhu billahi minasyaitanir rajim? Kung hindi mo pinag-aralan ang pananampalatayang Islam, kahit na sa simpleng salita lamang na yan, ay hindi mo malalaman ang pantaboy sa kanya na pinaksari natin nakaraan. Ibig sabihin ay kaalaman upang lumakas ang iman. Nang sa ganun ay mapaglabanan natin itong si Satanas. Kaalaman. Isa pang pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang palamuti sa dunyang ito. Yan po, mga palamuti na kung saan ang mga hindi po napatnubay sa matuwid na landas ay lulong na lulong sila sa buhay sa dunyang ito at sa mga palamuti ng mundong ito. Abay, sa ating pong mga Muslim, hindi po yan bawal. Ngunit, kung napapabayaan po natin ang ating mga obligasyon, ito po ay ipinagbabawal na malulong tayo sa palamuti ng mundong ito. At lalo na, ang mga palamuting ito ay magpalihis sa ating pananampalataya at magpalimot sa pag-ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palamuti na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna ja'alna ma'alal ardi zinatullah linabluwuhum annahum ahsanu amala. Katotohanan na aming ginawa ang mga linikha na nasa kalupaan bilang isang palamuti rito upang aming masubukan sila kung sino sa kanila ang gumagawa ng kabutihan. Chapter 18 verse 7. Ibig pong sabihin ay anuman ang linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, walang magagawa maliban sa gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng ito ay mga palamuti bilang pagsubok lamang sa atin. Alam niyo po ba, ang mga propeta ay hindi nila ito minahal ang dunyang ito at sila ay bulag pagdating sa dunya. At ipinagbili ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-ingat tayo sa luntiang kulay ng mundong ito, nakaakit-akit. Mag-ingat tayo sa mundong ito sapagkat ito ay mandaraya. Ang unang pagsubok na inilagay dito, lalo-lalo na sa mga bansang Israel noon sa panahon nila, ay ang mga babae. Alam niyo po ba, ang pinakamahigpit na pagsubok o palamuti sa mundong ito ay mga kababaihan. Yan po, isang palamuti lamang yan. Mga ginto, pilak. Yan po. Marami ang nalilihis dahil sa mga palamuti ng mundong ito. So dahil sa mayroong palamuti ang mundong ito, ay kinakailangan mo ang magtimpi, magsabar, maging matalino ka kung mayroong kanito, at maging matalino ka na iwasan ang mga bagay na palamuti na hindi mo dapat pagnasaan at tignan sa pamamagitan ng sandatang kaalaman pa rin. Kaalaman, ito ang tanging sandata upang sa ganun ay malabanan mo ang tukso sa dunyang ito. Sige po, dako tayo sa susunod na pagsubok. Hindi natin masyadong ahabang ng mga paliwanag. Ang mahalaga po ay naisa-isa natin ang mga pagsubok, at ang tanging mga lunas nito o isang mabuting sandata o mahusay na sandata ay kaalaman. Gaano na po ba karami ang mga Muslim ngayon na nagpapawalang bahala na lamang sa paghahanap ng kaalaman? Abay, napakaraming mga ngaral, ngunit walang nag-aaral. Yan po ang masakit sa nangyayari sa panahon natin sa mga kamusliman ngayon. Kaya naman po, ipinagpapaalala po natin na maghanap po tayo ng kaalaman upang sa ganun ay
hindi tayo mahirapan sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala at malunasan at malusutan at mapagwagyan, mapagpunyagyan ang lahat ng mga iba't ibang uri ng pagsubok na ito. Pagsubok sa mga ari-arian na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kamuslimang mayayaman o anumang kaari-arian na mayroon siya. Alam mo ba kapatid na ang mga yan ay pagsubok lamang sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Na kapag ikaw ay nagkamali sa kabilang buhay, ang mga kayamanan mong yan ang siyang magtutulak sa iyo upang mapahamak ka kapatid. At alam mo ba kapatid, ang mga kayamanan o anumang ari-arian mayroong kataglay ngayon ay ipinahawak lamang sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, na dating hindi mo yan hawak, na hawak-hawak yan ng iba upang subukan sila Allah subhanahu wa ta'ala, ay inilipat niya lamang sa iyo upang ikaw rin ay kanyang masubukan kapatid. Walakin liyabluwakum fima atakum. Datapwat nais niya ng Allah subhanahu wa ta'ala na masubukan kayo sa mga bagay na kanyang ipinagkaloob sa inyo. Chapter 5 verse 48. Malinaw po na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga yaan ay pagsubok lamang. Kaya naman po mga kapatid ko sa mananampalataya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran chapter 64 verse 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ang inyong kayamanan at inyong mga anak ay mga pagsubok. Pagsubok ang kayamanan. Ginawang pagsubok din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang ating mga pamilya. Minsan sila ay nagiging kaaway pa natin. Paanong paraan, Aber? Abay, minsan pinipigilan kang gumawa ng mga mabuting mga pamilya mo to, mga anak, asawa, pinipigilan kanyang makagawa ng mabuti. Hinahadlangan ka, lumilitaw na sila ay nagiging kaaway ng pananampalatayang Islam. Huwag mo silang sundin kapatid. Huwag mo silang sundin. Mag-ingat ka, bagamat sila yung pamilya, minsan ay nagiging kaaway mo sila. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Chapter 64, verse 14, ya ayyuhalladhina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdaruhum. O kayong mananampalataya, katotohanan ng inyo, katotohanan, inna, dinidiinan ng Allah subhanahu wa ta'ala, harfu tawkid. Pinatotohanan, walang alinlangan, na ang inyong mga anak at inyong mga asawa ay mga pagsubok o kaaway sa inyo. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum wa amwalikum wa auladikum an dhikrillah. Wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. O kayong mananampalataya, huwag ninyong gawin na maging hadlang sa inyo ang inyong kayamanan, mga pamilya o mga anak, upang alalahanin na ang inyong Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag ninyong gawin na makahadlang sila, maging ang inyong kayamanan, maging inyong anak o pamilya. Huwag ninyong gawin na makahadlang ito sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang sino mang gumawa nito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay kabilang sa mga talunan. Yan, napakaraming pagsubok. So anong lunas? Anong sandata? Kaalaman. Kaalaman. Upang sa ganun ay magugol mo ang iyong kayamanan, sapagkat pag hindi mo nalalaman ang Islam na bakit mo nga namang gugugulin ang iyong salapi, ay baka maghirap ka, takutin ka na sa Satanas na may ikaw ay magutom, upang sa ganun ikaw ay maging maramot, maging masama. Kailangan ka magkaroon ng kaalaman, sapagkat hindi uubra ang maging mapagbigay ka na hindi mo nauunawaan kung bakit ka nagbibigay. Kinakailangan nagbibigay ka ng iyong mga kayamanan ay naiintindihan mo kung bakit mo ito ginugugol. Ito para sa lasandas na Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon kang gusto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto mo yung kaawagan ka, kapatawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto mo ng paraiso, ayaw ka ng maparusahan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nauunawahan mo kung bakit ka gumugugol sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa ganun ay walang makakapigil sa iyo sa paggugol sa mga kayamanan mong yan, kapatid. At ganun din upang walang makabadlang sa iyo mga ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat alam mong mahal na mahal mo Allah subhanahu wa ta'ala, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi mo pinaigit ang iyong kayamanan ng iyong mga anak at asawa nang higit sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagmamahal. Hindi mo inaayang mahadlangan ka ng iyong pamilya sa paggawa ng mga pagsamba at mga kabutihan alang-alang sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sandata? Kaalaman. Kaalaman ang siyang mahusay na sandata sa lahat ng mga pagsubok. Yan po kapatid. Alam niyo po ba minsan ay ginagawa ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala na ang iba ay maging pagsubok sa atin? وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةٌ أَتَسْتَبِرُونَ. At ginawa namin na ang iba sa inyo bilang pagsubok sa iba. Kayo ba ay mayroong pagtitiyaga? 25 verse 20. So malinaw po, maging ang iba nating mga kauri ng tao,
Ginawa ito ng pagsubok sa Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa sa atin. Mayroong mahirap, mayroong mayaman. Susubukan ka kung paano pakikitunguhan ng mahirap, ikaw na mayaman. Susubukan ka na ikaw na mahirap kung paano pakikitunguhan ng mayaman. Ang bawat isa ay susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat magkabilang panig. Ikaw na mayroong kaalaman at walang kaalaman ay susubukan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano niya pakikitunguhan ang bawat isa. Muslim ka man o hindi Muslim, pakikitunguhan, susubukan ang bawat isa. Minsan ginagamit ni Iblis ang mga hindi mananampalataya laban sa isang mananampalataya. Susubukan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman ang bawat isa ay sinusubukan sa magkaibang panig. Yan po kapatid. Anong lunas? Kaalaman. Dahil kahit anumang pagsubok at mga udyok ni Satanas sa ibang tao, naaabot sa iyo anumang uri ng pananakit, anumang uri ng pagmamaramot, anumang uri ng pananakit ng ginagawa sa iyo hanggat ikaw ay mayroong kaalaman sa Islam, ang mga ito ay nauunawan at naiintindihan mo na ang mga ito ay pagsubok lamang at mga udyok ni Satanas na kinakailangan mo na ito ay mapaglabanan sa pamamagitan ng pagtitimpi. Upang magkaroon ka ng pagtitimpi, kinakailangan magkaroon ka ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag nagkaroon ka ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ikaw ay mayroong kaalaman. Kaalaman. Yan po ang palaging solusyon, kaalaman. Pagsubok sa kahirapan, kalamidad. Maraming Muslim sumusurrender sa mga pagsubok na ito. Minsan ay pinanghihinaan sila sa kanilang ibada, minsan naman ay tinatamad ng magsagawa ng pagdarasal dahil sa kahirapan at mga kalamidad na kanyang inaabutan, dinaranas bilang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya mapaglabanan dahil kapos siya sa kaalaman. Dahil kung naiintindihan niya lamang ang mga kahirapang kalamidad na ito, kung mayroon lamang siyang kaalaman, ay ito palang mga pagsubok na ito'y tanda ng pagmamahal sa kanya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, upang sa ganoon siya'y subukan at mapalapit lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, makamit ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang maganda ng mayroong kaalaman. Naiintindihan mo anumang klaseng kahirapan, kalamidad, ang pagsubok na ito na darating sa iyo, nauunawan mo dahil mayroong kang kaalaman, napapagtimpihan mo ito sa ganito. Ano man nangyayari sa isang Muslim, ang lahat ay mainam. Kapag siya'y binibigyan kayamanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya'y nagiging mapagpasalamat. Ibig sabihin, dinadagdagan niya ang kanyang pag-ibada at gumugugol siya sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag siya'y binibigyan ng mga pagsubok, kalamidad, siya ay nagiging mapagtimpi at ito ay mabuti para sa kanya. Bakit naging mabuti? Dahil nauunawaan niya ang mga pagsubok na ito na siya'y nakakapagtimpi. Nauunawaan niya na ito'y mga pagsubok o pagpapamahal lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya kapag siya ay naging napagtimpi. At kapag napagwagian niya ito, ay nakapagbayad siya ng kasalanan sa mundong ito sa kanyang nagawa, at siya'y haharap sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay na wala siyang bakas kasalanan dahil sa mga pagsubok na ito bilang bayad sa kanyang kasalanan sa mundong ito. Nauunawaan mo kapatid, iba ang mayroong kaalaman sa pagtitimpi kaysa sa nagtitimpi na hindi natin nauunawahan. So, anumang pagsubok, mabuti ito sa Muslim. Mayroon siyang karangyaan, mainam, nagiging mapagsalamat. Mayroon siyang kahirapan, kalamidad o mga pagsubok na ito'y mabuti sa kanya. Nagpapasalamat, nagtitimpi. Ang lahat ay mabuti sa kanya. Walang mahirap sa isang Muslim na dumaranas ng mga iba't ibang pagsubok pag siya ay mayroong kaalaman. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. At kayo ay aming susubukan sa kasamaan at kabutihan ng pagsubok. Chapter 21, verse 35. Sinabi din ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 2, verse 155, wala baluwanakum bisya'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat samarat wa basyiris sabirin. At katiyakan kayo ay aming susubukan ng mga bagay na tulad ng pangamba, pagkagutom, pagkalugi sa hanap buhay, at pagkawala ng kayamanan, pagkawala ng buhay. Ibig sabihin, pati pagkuha ng buhay sa iyong mga pamilya. Susubukan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkalugi, susubukan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkawala ng buhang kahoy, mga pananim. Ibig sabihin, datapwat magbigay ng magandang balita sa mga timang nagpapakumbaba o mga mayroong pagtitimpi. Magbigay ng magandang balita. Anong magandang balita?
Kapag ikaw ay sinubukan ganito ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam niyo po ba ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag kinuha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang bagay na mahal niyo sa dunyang ito, at ikaw ay nakapagpagtimpi, ginagarantiyan ka sa kabilang buhay na ikaw ay makakapasok na sa paraiso ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po kapatid. Nakita mo? Nakita mo? Ang mga kahirapang ginawa sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, magigito man ay mahal mo sa buhay, anumang minamahal mo at kinuha niya ito, nagtimpi ka, garantisado na sa iyo ang paraiso. Iyan lang ang isang napakalakas na solusyon upang mapagtimpian mo ang mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kaalaman. Dahil kung wala kang kaalaman, hindi mo alam yan kapatid. Sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan kapatid, ang lahat ng pagsubok na yan ay nagiging mabuti sa iyo, mainam para sa iyo. Ang lahat ng mga pagsubok na ito, dahil mayroon kang kaalaman na unawaan mo, ang lahat ng ito ay pambayad sa mga nagawa mong kasalanan para sa pagharap mo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay ay malinis ka na sa iyong mga nagawang kasalanan. Hindi mo ba alam kapatid na ang layunin pala ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit ka sinusubukan, kung bakit ka binibigyan mga pagsubok ay upang padalisayin ka mula sa iyong kasalanan? Kung bakit ka pinaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito, yung pala sa kabilang buhay ay pag-arap mo sa Kanya ay malinis ka na, mahal ka pala ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kung bakit Kanya sinusubukan ay dahil mahal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lahat ng mga pagsubok na ito na ating mga binanggit, ang isang mahusay na sandata lamang ay ang magkaroon ka ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Gaano man ito kahirap, gaano man ito kahirap na mga pagsubok sa atin, maging ang mahal sa buhay natin ay kunin lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ni Ayub, kinuha ang kayamanan at mga pamilya, hindi siya sumurrender sa pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, naging masabarin sapagkat sila ay mayroong kaalaman sa pananampalataya ng dakilang manilika. Ito rin ang lunas sa mga pagsubok na tayo ay magkaroon ng tamang kaalaman sa ating pananampalataya. Kaya't paalala po sa ating mga kapatiring Muslim, huwag kayong maging tamad sa ating pananampalataya na maghanap ng kaalaman, sapagkat ito po ay tutulong sa atin na mapagaan ang ating sarili at kaluluwa sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala at malampasan ang lahat ng ito at maunawahan kung bakit tayo sinusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala, o pag sa ganun ay mapalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, magtagumpay sa mundong ito higit sa kabilang buhay. Yan po ang naging paksa natin sa araw na ito. Sige po, at dakuhan natin ang pagpapatuloy natin sa ating paksa sa Bulugh al-Maram, Lesson 4. Basic po tayo sa tubig. At sa mga nagnanais pong magtanong ay welcome na po kayong magpadala ng inyong tanong. Libre po sa pamamagitan po ng internet, messenger po sa Lerowan Biray at Musa Madrona. Welcome po ang lahat na makapagtanong. Barakallahu fikum. Sa iyong pagkakataon, Brother Musa, salamat. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, mashallah. Napakaganda ng paksa na kusan. Ito pala ay mayroong isang susi o isang paraan para mapuksa ang mga o malampasan ng mga iba't ibang uri ng pagsubok. So inshallah, dumako po tayo sa pagpapatuloy ng hadith sa Bulugh al-Maram na kung saan tayo po ay nasa hadith na number 10. Hadith number 9 na kung saan dito po ay hadith number 9, number 8 po. Dito po ay patungkol sa aso, no? Kung saan dito po ay nakasulat sa nakasaad na kung saan ay narrated by Abu Hurairah o sinlaysay ni Abu Hurairah. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said, the purification of the utensils belonging to one of you, if it has been licked by a dog, is to wash it 7 times using surface soil for the first cleaning. Reported by Imam Muslim. Another narration of Imam Muslim has, he should pour out the contents. At Tirmidhi has using surface soil for the first or last cleaning. So dito po ay sinasabi ng hadith na kung saan ang propeta, si Abu Hurairah ay nagsalaysay, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na kung saan? Saan ang nakakonect? Nakakonect ka ba? Dito ako nakakonect. Kung saan dito po ang hadith dito ay nagsasabi na ang Sugo sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang pagpapadali sa iyo paglilinis ng kagamitan ng pag-aari ng sinuman sa inyo, kung ito ay nadilaan ng aso, ito ay hugasan ng makapitong ulit. So ito po ay ang hadith na kung saan ay sinlaysay ni Abu Hurairah. Na kung saan sinabi niya,
gamit ang lupa sa unang paglilinis. Ito po ay inulat ni Imam Muslim. So dito po, idagdag pa niya, dapat ibuhos o itapon ang laman nito. Ibig sabihin po, bago hugasan. So inshallah. So bilang kasunod po ng hadith na usahan ay sinabi naman sa ulat ni Tirmidhi, ito po ay nakalagay na he should po Tirmidhi has using surface soil for the first or last. So dito sinasabi niya na kung saan ang paggamit ng lupa ay umpisa o di kaya ay huli. So ito po ay sinabi ni mula kay Tirmidhi. So inshallah, ang pinag-usapan po dito yung bagay na kung saan ay material o gamit na nadilaan ng aso. Inshallah. So sa may bigay natin na benefits o mga bagay na kung saan ay dapat pag-alaman ng isang Muslim patungkol sa hadith ito, kung saan malinaw sa hadith na ito na So pag Tagalog muna, linawin natin buong Tagalog ang hadith, brother. No? Pag-iliwat siya sa pinakamalinaw na Tagalog bago natin ipagbigay ang mga benefits niya, brother. So yun nga, sabi ni brother, yung sa unang hadith na kung saan sinabi natin kanina, mula sa salaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ang sugo sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang pagpapadalisay o paglilinis ng kagamitan ng pag-aari ng sino man sa inyo, kung ito ay nadilaan ng aso, ito ay hugasan ng makapitong ulit. So ito ay napakalinaw na sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam. Nausan, gamit ang lupa sa unang paglilinis. Ito po ay mula kay Imam Muslim. Nausan, dagdag pa niya, dapat ibuhos o itapon ang laman nito o ang bago hugasan. Inshallah, no? So dito po nakasulat na ito ay hugasan ng makapitong ulit at ito ay kung may laman po ito ay dapat itapon muna. Nausan, isa man dagdag po ni mula kay Tirmidhi, ang paggamit ng lupa o paggamit ng lupa bilang paglilinis ay sa umpisa o kaya ay sa huli. So dito po ang ibang mga scholars ay nagsasabi ito po ay mahinang hadith. So inshallah, so dito po magbibigay po tayo dito ng mga ilang mga bagay na kung saan benefits o benepisyo na kung saan ay maan natin ibigay inshallah sa mga kapatid ng Muslim. So dito una, malinaw sa hadith na ito na pinapakita kung gaano karumi ang aso. Kung kaya ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa mga kamusliman na alagaan. So maliban sa ipinahintulot sa batas ng Islam na kung saan may kadahilanan. Una, tulad ng pagbabantay ng ari-arian. Mga ganyang mga kadahilanan. Isa rin dito yung paghahunting, kung ginagamit sa paghahunting, mga nagana mga hayop. Isa rin dito yung mga farming, yan po ay mga binigay na kadahilanan sa mga aso bilang pag-aalaga. Mula sa patunay po, mula po kay Abu Hurairah, ang sugo sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sino man ang mag-alaga ng aso, gabundok, mula sa kanyang mabubuting gawa, ang mawawala bawat araw, maliban sa aso nga alagaan para sa paghahunting o pagbabantay ng ari-arian. So dito po, ang hadith na ito ay nagsasabi na ina-accept ang pag-aalaga ng aso maliban kung ito ay gagamitin sa paghahunting o may mabigat na kadahilanan tulad ng pagbabantay ng mga ari-arian. So meron din pong mga talata sa Quran na kung saan nagsasabi rin po na, sa chapter 5 verse 4 na ito'y pinahintulutan na alagaan, inshallah, no? So mababasa po sa chapter 5 verse 4 na kung saan po nakasabi po dito na kung saan at sino man ang hindi sumanta 5 verse 4 dito po na maari din na kainin ng mga hayop na mula sa kanyang bibig. Kung saan dito po ang pinutukoy po dito ay ang mga hayop na pinagamitan ng mga hunting na aso, no? Naghunting na aso, no? Saan ang hayop na kinain o kinagat ng asong ginamit pang hunting ay maaari rin kainin. So dito pinakita dito sa hadith na to, saan ang kalinisan, saan ipinapakita dito na hindi lang sa tao o sa tubig ang dapat na malinis, maging sa mga kagamitan din na ating ginagamit o gagamitin, lalo na ito ay nauukol sa pagsamba o ibada. Example po yung mga sisidlan natin, mga tabo, timbaw, anumang uri ng sisidlan na tubig na ginagamit para sa paglula ng tubig bilang paggamit sa paghudo o sa gusul. So isa rin dito na may bibigyan natin ay ang isa paalala na nababawasan ang mga mabuting gawa
dahil sa pag-aalaga nito. Ibig sabihin, yung mga mabuting gawa natin, doon ng hadith kanina, na gabundok o sakirat ang maaari mawala sa isang taong mabuting gawa sa isang taong Muslim na nag-aalaga ng aso. At dito rin, ang laway nito, ang pinakaano na kung saan, ang laway nito ay sadyang napakurumi. Kung kaya, pilit natin iniwasan na madilaan tayo nito. So, ang mga, isa dito, ang mga malaika, kung saan ay hindi makapasok sa tahanan ng isang Muslim na may alagang aso. Inshallah, sabi nga ng mga brother, na kung saan dahil isa amoy na dulot ng asong ito. So, isa rin dito, maaring dumalang ang pagpasyal ng mga kapatid na Muslim, lalo na kung ang mga kapatid ay nasanay na pumupunta sa iyo at ngayon ay nagkaroon ng mga bagay na pag-aalaga ng aso, ay maaring matakot ang isang Muslim o mag-alangan na pumunta dahil maaring siya ay natatawag madilaan o anumang bagay na makapagpipinsala sa kanya. So yun po ay isa sa mga dahilan na kung maaari ay huwag tayong mag-alaga ng Muslim maliban dun sa mga kinakailangan ng aso. Mag-alaga ng aso. So dito, alhamdulillah, dun sa mag-alaga ng aso, eh, inshallah, yung dun sa nag-alaga ng aso naman, pinapakita dito na siya ay nagkaroon ng accept na mag-alaga. Balikan natin yung hadith. Medyo malayo na tayo dyan. Alhamdulillah. Bago tayo pumunta dyan, bro, yung hadith, yung paliwanag natin. Yung sinasabi sa hadith, kapag ang isang bagay ay dinilaan ng aso, ay was natin itong 7 times. Una sa lupa. So, dyan muna tayo. Inshallah. Kasi kung dyan tayo pupunta, yung hadith na pag-iwanan natin, baka maguluhan itong mga kapatid natin. Inshallah. So, ang paghuhugas, mayroon nitong 3 uri kung paano nyo lilinisin. Kung kayo ay agree sa hadith ni Imam Muslim Rahimullah, na kung saan ang unang dapat paghugas ay lupa. So, mayroon itong 3 uri. Ibig sabihin, una, bigyan nyo muna ito ng lupa at buhusan nyo ng tubig. Tubig, O kaya naman, unahan nyo ng tubig pagkatapos lupa. O kaya naman ay pagsabay nyo ang tubig at lupa tsaka nyo ilagay sa sisidlan na inyong pinaghuhugasan. So, ibig sabihin, lahat ng sisidlan na nadilaan ng aso, ito ay najis. Even na ang tabong ito ay mayroong tubig. Kapag dinilaan niya ang tubig na ito, magiging itong najis. So, nandito tayo sa tubig, brother. Inshallah. So, ipakita natin ang tubig. Ibig sabihin, kapag mayroong tubig, dinilaan niya ang tubig, najis na po ang tubig na ito. So, sapagkat napaka-kaunti ng isang tabo na tubig. Maliban kung ang tubig ay napakalawak, wala itong problema. Ang problema kapag ito'y maliit, ganun din, kailangan nyo pa rin ugasan ang sisidlan na ito na mayroong tubig sapagkat kakapit din ito sa sisidlan na mayroong tubig 7 times. So, iyan po ay isa sa mga benepisyo ng hadith na ito, brother. Alhamdulillah. So, ibig sabihin doon sa, tulad sinabi ng pagkakadugtong ng hadith ni Abu Hurairah, saan ay nakalagay doon na kung maaari ay dapat ibuhos o itapon ng tubig sa dahilan baka tumulo o pumunta doon ang isa sa mga laway ng aso. Ay, najis po yan. So, talagang kailangan tapon muna. Ang tanong, brother, ay kung najis ang laway ng aso, paano ang kanyang dumi at ihi? Anong ibig sabihin? Igit ba itong mas marumi ang laway o sa kanyang dumi na ito? Alhamdulillah, magandang So, logic lang, ayon sa ating mga scholars, napakasimpleng bagay naman. Ibig sabihin kung ang kanyang laway ay napakarumi na, ay higit marumi ang kanyang ii at ang kanyang dumi, brother. So, ibig sabihin, nangangahulugan na mas marumi ang nasa loob ng aso ito kung ang kanyang laway ay marumi na, higit na marumi ang dumi o ihi ng aso at alam mo sa loob nito. At alam niyo po ba, mayroon tayong 3 klase, brother, na maaari mo bang maibigay na 3 klase ng najis na mayroong mataas, nasa pagitan at pinakamababa? So actually, kung titignan natin, brother, ang totoo ba ito, yung pinakamataas na uri ng najis? Ay ang laway ng baboy, ang aso, na kung saan maging ang kanyang panloob ay lalo itong marumi. So ang pinakamataas na dumi, mayroon 3 tayo, brother, ha? Maximum, then sa center ng maximum ay minimum. Sa pagitan at ang huli ay minimum. Bigay tayo ng sample sa maximum, ang laway ng aso. Aso, yan pinakamataas na talaga. No? Ang iba sinasabi nila, ang laway ng baboy, kay Imam Ambal, sa madhab niya, sabi nila, ang baboy ay tulad nito, na marumi rin katulad ng aso. Ngunit, ito ay napakahinaan ng mga scholar, dapagkat walang nabanggit, maliban sa aso. Kaya sabi nila, aso ang pinakamurumi, na mayroong marumi, laway o sa nilalaman sa loob nito. So, ito po ang pinakamayroong mataas na najis. Ibig sabihin, mayroong pinakamataas na najis, bro, ang aso. At ang pangalawa, ang minimum, ang nasa sa pagitan ng minimum
no, at maximum Ay, ang baboy. ay ang mga natural na najis tulad ng ihi natin, Oo. ang mga dumi natin, Dumi, oo. no, Yan. ang dugo ng mga haram na hindi kinakain, no, tulad ng mga ibang hindi kinakain na hayop maliban sa aso. So ang lahat ng ito, ang mga ang dumi, ang ihi ng tao, ang ihi ng mga haram na Hayop, kainin, oo. ang mga dumi nila najis. Kailangan linisin mo sa tubig. Pero yung malataas, 7 times, bro. Yun ang pinakamataas, Hindi oo. pwedeng hugasan mo lang ng isang beses. No? Nila. Even na sinasabi nila ngayon kapag ikaw ay nadilaan ng damit o balat, hindi kailangan ng 7 times dahil tinutumbok lamang doon mga sisidlan. Pero ang pinakatamang correct, 7 times pa rin. Dahil kung ang sisidlan ay linisin mo 7 times, dahil mayroong kumapit doon, ganun din sa balat at damit, 7 times. Unahin mo rin sa lupa, anila. See? Pero sa panahon natin ngayon, brother, sabi ng mga ulama, iba na si Ibn Usaymin rahimullah, kung mayroon pamatay na higit na mas mainam sa lupa, sa panahon natin ngayon, sapat na yaon. Kasi noon wala yan, brother, kaya ang Hindi lang, mabisang hindi. pamatay ang lupa. Matuloy. Pero ngayon marami na higit mga pa sa lupa detergent, na oo. maaaring patayin niya Oo. yung mga germs o ano Oo. paman. So maaari na po natin gamitin yung mga yun kahit hindi na tayo gumamit ng lupa. Napakarami na tayong pamatay na higit pa sa lupa sa araw So na ito. required pa rin ang 7 paghuli. Mas mainam kung masusunod natin ang sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pinakamababa, brother, ay tulad ng minimum ay yaong wisikan mo lang ng tubig, sapat na ito. Sa mga Ang ihi ating ng mga bata, prostractic ayan, oo. fluid o madi na lumalabas ito sobrang ng pagnanasa o ang ihi ng lalaking sanggol na hindi pa ito kumakain, dumededi pa lang sa kanyang ina, ay maaari mo lamang wisikan to. Ibig sabihin, ang najis may 3 uri. Pinakamataas, sa pagitan at nasa baba. Ang pinakamataas ay ang laway ng baboy, brother. Ang laway ng aso. Laway ng aso. Oo. No, sorry. Ang laway ng aso, brother. So, yan isa sa benefits na malaman ng ating mga kapatirang Muslim, brother. Alhamdulillah. So yung sa pangatlo, ito ng mga ano na lang yan, yung mga Mababang marumi. mga dumi na maliit na Oo, bagay hindi naman na natin lang. sasama ang semilya dahil hindi naman Hindi na najis siya, ang oo. semilya. Ang madi, maraming nag-aakala na ang madi ito ay nasa gitna ng najis. No, siya po ay mababang najis dahil mayroong hadith dyan na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang madi ay sapat na ito na wisikan lamang. Ngunit sabi sa mga scholar, kung ito ay nasa pag-aari ng isang lalaki o Hindi babae, actually ang babae nagmamadi rin, nabanggit siya sa isang hadith. Nagtaka nga ang babae, nagtanong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, pati ba ang babae? Yes, pati ang babae nagkakaroon siya ng madi sa sobrang pagnanasa. Sabi nila ito ay hugasan dapat. Pero kung sa damit, kumapit ang mga ito balat, maaari niyong wisikan na lamang ito sapagkat ito ay mababang najis lamang o karumihan lamang, brother. Alhamdulillah. So dito ba inshallah, natukoy dito yung ano laway, di ba? Laway, Oo, yung pinaka laway. sa laiba ng ano. So dito yung sa mga inshallah dagdag natin, kung saan isa sa mga pinakaiwasan talaga natin is madilaan. Madilaan. Oo. So bakit ba, brother? So dito actually Ano bang research ng mga ang research ng mga scientists ayon sa mga patungkol sa laway dito ay mayroong natawag na microscopic worms na kung saan ay maaari maging disease o maaaring magdulot ng disease sa isang tao na madilaan. Actually, nasa loob yan ng mga intestine niya, bro, no? Na Intestine, naninirahan oo, doon sa loob. naninirahan, At oo. alam ko, ang sukat nila ay 4.4 millimeter, no? Oo. Na hindi Yun ang makikita ito, bas kundi sa microscope. Microscope, oo, yun, microscope So lang. ngayon, bro, anong nangyayari sa kanila? Kapag So dito, inshallah, ay maaaring magkaroon sila na tawag na yung mga disease na kung saan ay magmumula dun sa uod na yun. paano napupunta sa laway, bro, ng aso yan? So ito ay inshallah, doon sa paraan na kung saan ay tulad ng aso ay dudumi. Sample Magdudumi siya? Oo, dudumi siya. So dahil ito ay lumalabas minsan tuwing siya ay dudumi, ito ay kanya dinidilaan. At nadidikit doon Oo, sa balahibo, doon sa pinakadulo, gilid niya. oo. At ito ay kanyang Didilaan, linilinis. gamit ang kanyang dila. So pumupunta siya yun. ngayon, bro. So umiikot lang, paikot-ikot Pumupunta lang. siya ngayon Oo. doon sa dila niya, sa Dila laway niya. Dito siya ngayon nagkakaroon ng maruming Maruming lang, oo. At kapag dinilaan niya ang isang bagay o Ay, hinalikan lilipat, mo oo. o hinalikan mo tulad ng ginagawa ng mga Yan, nag-aalaga, marami ang dyan, mga marami. ito ay pumupunta sa loob ng katawan mo. Yan Brisi, ang, oo. at ito ay pupunta hanggang dumalo sa mga blood cells mo. Dito ka nagkakaroon, bro, ng madaling Subhanallah. kapitan ng mga sakit na hindi nila alam. So, Oo, ano, ba? brother? Yan ay isa sa mga dapat talaga isa ring iwasan ng mga kung saan ay ibang mga kamuslim ngayon ay pinababayaan na lamang yan kung saan ay madilaan sila, wala silang pakialam, kung saan ay hindi nila alam na mayroon pala magdudulot ng isa sa mga sakit na kung saan ay maaaring dali sa kanila ng laway na ito, na kung saan hindi nila pinag-aaralan, basta alam lang nila iwasan lang, yun lang ano. So, sa hadith din ito, brother, makikita mo ang isang milagrong pahayag ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Miracle siya, bro. Paano nalaman Tulad ng ng- Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Silang may mga duda sa kanya, tulad ng hindi pa mga Muslim.
o mga Muslim na kung saan ay kulang pa ang paniniwala nila, nagkakaroon ng doubt kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ipalayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po tama yan, dahil lalabas tayo sa Islam kapag nagkaroon tayong doubt kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. So makikita mo ang hadith na yan, paano niya nalaman na ang aso ay mayroong pinakamataas na uri ng najis, gayon pinalinis niya ng ganun, bilang tanda ng pinakamataas na uri ng karumihan, brother. Ito ay isang milagro na na-research nila ngayon kung paano mayroong karumi ang aso. Pero wala sa panahon ng gamit na Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero paano niya nalaman niya kung hindi ito revelasyon mula sa dakilang naglikha sa mga bagay na yan, brother. So ang hadith na ito, tandaan ninyo, isang benepisyo, ito isang hadith na milagro na ngayon ay nandito pa, na wala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pero ito ay nandito pa, na hindi na kailangan pa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na lumitaw pa upang mapakita ng milagro. Sapat na ang kanyang mga mensahe, Quran at ibang hadith na nagpapakita ng milagro, na ito nga ang propetang ito ay tunay na sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at tunay na aral niya ay mula sa dakilang manlilikha, brother. Sina kita mga hadith, brother, mayroon siya nakatagong isa palang hadith na milagro. Kaya kung hindi ka nag-aaral, bro, so paano mo mapag-aalaman ito palang hadith na ito isang talagang kahanga-hanga at milagro na hadith pala ito? Kung titignan mo, wala pang halos ngayon na lang nalaman yung ganyan ngayon na lang at hindi pa mananampalataya ang Muslim, dahil nire-research nila upang sirain ang Islam kung paano karumi, tulad ng langaw, pilit nilang sinisiraan ng langaw. Ano ba daw ang dumi nito? Bakit ilublob mo, mayroon daw itong cure sa dumi na, pero na-research nila, ng mga hadith sila, paano nalaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Isa rin milagro ang hadith na yaon. Brother, paano nalaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam yun? See? So malinaw, saan kung di magkakaroon ng mga gamit na kung saan yung mga micro, hindi makikita yun. Pero noon wala. Hindi sila, pero alam yan lang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi sabihin siya ay malinaw kasi na sugo na Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya nag-aral, hindi siya marunong magbasa, pero alam niya bagay na yan. Ibig sabihin, hindi niya malalaman yan kung hindi yan ipinapaalam ng tunay na may alam sa lahat ng kanyang mga linikha. Isa sa mga senyalis na kung saan siya patunay na siya isang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, brother. So gaya ng nasabi mo, brother, kanina, so, ibig sabihin na sa tubig tayo, bro. Kapag po ang aso na ito ay nadilaan niyang tubig na napakakaunti, yan, sabihin natin less than kullatayn. See? Kung ito ay kakaunti, abay marumi po ito bagamat hindi nyo nakikita. Dahil ang mga bacteria o germs na dala-dalang uhod nito ay nandoon na po. Ngunit kung ito ay malaking tubig, ay hindi niya po kaya itong sirain. Lalo na kung ito ay umaagos, pwede pa nating pagwuduhan, pwede natin panggusulan, ngunit wag agad-agad doon sa kanyang dinilaan na tubig. Hayaan mo na itong mamatay at mawala ang mga germs na ito, magbaba sa ibaba. Hayaan muna natin. Pumunta tayo sa bandang dako doon sa iba na hindi niya dinilaan. Ang tanong, brother, ang balat ba ng aso o katawan o balahibo, ito ba ay najis? So actually, ang aso ay nasayad sa iyo, hindi mo siya alaga, hindi siya ginagamit hunting, hindi siya ginagamit pampastol o pagbantay. General, alam natin sa bansa natin, maraming aso, minsan hindi mo na papansin, sumagi siya sa iyong damit o sa lawal. Ito ba ay najis, brother? Alhamdulillah, magandang inshallah. Kung saan ang patungkol dito, na kung saan ay ayon sa ating mga majority scholars, na kung saan ang balat, katawan, o mga bagay na kung saan ay yung mga bagay na kung saan ay nasa katawan ng aso maliban sa laway, ito ay hindi daw najis. Malinaw, ito ay opinion ng mga scholars, majority scholars, ito ay hindi najis maliban lang sa laway. Alhamdulillah. So dito pinapakita talaga dito kung gaano karumi ang laway na kung saan ano pangilit, bro? So sa majority scholar, brother, na kung saan ang katawan o balahibo na kung saan dumikit sa atin ng pati ng aso, ito daw ay hindi najis. Ayan po ang opinion ng majority scholars. So tama naman, kahit na si Ibn Taymiyyah rahimullah, sabi niya hindi yan najis. Maliban kung makita niyo dinilaan niya yung kanyang balahibo, huwag kang magpatats doon dahil ito ay mayroong najis. O kaya sila'y pagpawisan, brother. At dumikit sa balahibo, pinagpapawisan, mayroon siyang najis. O kaya nadilaan niya yung pader. At alam mo, nakita mo nadilaan niya at nakalimutan mo, nadikit ka, nung madikit ka, o nahawakan mo, tsaka mo napansin, nadilaan ito ng aso, ibig sabihin ay kumapit sa iyong kamay ang najis. Sa ganito ay kailangan mong maghugas ng dumi na dumikit sa iyong katawan. See? Okay. So, brother, ang tanong ngayon ay, gaya ng sabi mo kanina, ano ba ang benefit sa aso kung bakit ipinagbabawal ito na gamitin o alagaan ng isang Muslim? Anong may babigay natin mga benefits sa may bibigyan natin dahilan eh, tulad ng sinabi natin kanina, maliban doon sa ginawang pagpapaintulot,
ay pinapakita dito na pangyayari na kung saan ay maaaring mabawas ang ating mga mabubuting gawa ng isang kirat o gabundok na gawa mula sa isang tao Muslim mag-aalaga ng aso na kung saan sa maliban doon sa mga pahintulot na pag-aalagaan. Sa tulad sinabi natin kanina sa hadith na sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na ang sugo sa Islam ay nagsabi, sino man ang mag-alaga ng aso, gabundok o isang kirat, mula sa kanya mabubuting gawa ang mawawala bawat araw. So dito may naglagay siya na except maliban sa asong alagaan para sa paghahunting o pagbabantay ng mga ari-arian. So at isa pa yata dyan bro, siyempre ako'y Muslim, Alhamdulillah. ay baka hindi kita pasyalan. Isa yan, oo. O lalo na kung ikaw ay maalam sa Islam, gusto Alhamdulillah. magtanong ng mga kapatid, ay hindi sila makapunta sa iyo dahil nangangamba sila sa aso. sila. Alam natin, mababangis yan, pwede Bangis. kang kagatin ng mga Kagatin yan. yan sa mga O kaya dahilan. naman ay madilaan kanila, Madilaan. malawayang kanila, lalo na kung ikaw ay manlalakbay pa lang, wala kang Alhamdulillah. dalang damit. Ang baon, Kasi oo. mapipilitan kang malagay sa So ito siya na kahirapan. brother, no, sana isa sa mga naiano natin ito nung ano ba ang dahilan bakit doon sa isang hadith nakalagay na bakit ang isang Muslim na may alagang aso sa kanyang loob ng pamamahay ay ang mga malaika hindi makakapasok? Ano ba yung pinaka-reason bakit gano'n ang nangyayari? Well, ang reason nila, sabi nila, ito ay lubhang napakahina na ang mga aso daw dapat hindi mag-alaga dahil kung mag-alaga ka sa bahay kaya hindi raw dapat mag-alaga dahil kapag mamamatay ka na, kukunin ang kaluluwa mo ng malayka, hindi sila makapasok doon dahil So, may aso ka. Kaya sabi postpone. nila, bawal ang mag-alaga. Abay, hindi po tama yan. Abay, mas gustong-gusto po ng mga ibang Muslim yan na hindi na sila mamatay, lalo na ang sila buhay yung masama. na, oo. At katotohanan po, wala pong pakialam ang mga malayka, ang mga malakal maut na ito sa mga inaalagaan nyo. Ay, hindi po ito ang tinutukoy. Ang mga trabaho nito ay kumuha ng kaluluwa at kukunin ka, walang makakahadlang sa kanila. Ang tinutukoy dito na yaong mga malayka, brother, ay yaong mga nagdudua, naghihingi ng tawad sa iyo para sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila makapasok sa iyo o ikaw ay maaring pangalagahan sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala labang kay Satanas, di ba? Para sila hindi makalapit sa iyo, mapangalagaan, ay sila hindi makapasok. Ang dahilan bakit ba, brother? Ang totoo, hindi ko alam, brother. Pero ayon sa aking pag-research, wala pa ako na-research talaga. Pero ito ay akin lamang po. No po, ito po ay akin lamang. Hindi po galing sa mga scholars o ano. Ito po ay haka-haka ko lamang na hindi nyo po dapat dapat siguro palalagyan ito. Pero isa lang sa napag-aralan ko, Benefits, ang mga laika, brother, ay ayaw nila ang amoy na masangsang o ano pa mang amoy na mayroon na amoy na kung saan ayaw nila. So ang amoy ng aso na yun, sapagkat siya mayroong pinakamarumi na najis, hindi natin alam kung ang amoy nila ay masangsang para sa kanila. Kung ito ay masangsang, ang Allah subhanahu wa ta'ala maalam, kaya hindi sila nakapapasok dahil sa amoy na yan, dahil alam natin, ang amoy na masangsang, maging sa masjid, kapag ikaw ay may masangsang na amoy, kumain ka ng sibuyas, bawang, huwag kang pupunta, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, even na ikaw ay obligadong lalaki magsala doon, pinapahintulutan ka dyan ng magsala sa masjid, sa bahay mo, huwag lang pumunta ng masjid, sapagkat ang mga malaika hindi makapasok dahil sa masangsang na amoy. So dahil dito, sa pag-aaral ko, inshallah, I think, kung kinikiyas ko ito, pilit, pero hindi ako sure, ang Allah sa higit lang nakakaalam, hindi dapat panaligan ito, ito'y aking pag-aaral lamang, no? Kung saan maaari ang aso ito, mayroong pinakamaruming najis, maaring dahilan, mayroon silang mabaho na amoy, na naaamoy ng malayka, kaya ayaw nilang pumasok sa tahanang ito, dahil hindi sila natatakot dyan, hindi sila natatakot sa larawan, kundi ayaw, may maaring ibang dahilan, na ang Allah higit ang nakakaalam. So kung mayroong masangsang na amoy yan, ito ang dahilan, dahil ang mga malayka ayaw nila ang amoy na masangsang. Maging sa masjid, hindi sila papasok. No? Maging sa iyong tahanan, lalo na sa may aso na yan, hindi sila papasok. Ang Allah higit na maalam. Naway, patawarin ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, tuloy na sabi natin kayo na brother, nung saan, sinabi mo nga na pagpapasyal ng mga kapatid na hindi siya makakagawa, medyo may mababawasan ang kanyang pagpasyal o maiwasan ang pagpasyal. So, dito, pinapakitan dito na saan ay maari makabigay din. So, bro, may text tayo. Inshallah. Alhamdulillah. Ito po, meron po tayo dito, katanungan. Bro, bilisan lang konti, baka mabitin tayo, bro. So, unahin na natin ang aso, bro. Alhamdulillah. Unahin na natin, bro. So, magapat priority yan, baka mabitin tayo, o konti na lang siya, no? So, alhamdulillah. So, dito may tanong, hindi natin mabuksan yung message dito, Okay, so brother, tanong natin, may message, bro? So, ang tanong ay,
So dito sa ano, siya dagdag natin yung sa yung, nga, sa patungkol dun sa May tanong daw diyan, bro. sa Puro may tanong daw diyan. So, brother, ganito. Ang aso ay mayroong exemption. doon lang meron no? Yung sinabi mo kanina. Sa, yung mga bagay Ngayon, brother, na, kung ito ay mga exemption, ang kanila bang laway ay najis? yun maliban yun ang sinabi niya. Sa mga pastol, Oo. doon ginagamit ng pastol sa mga tupa para ipangharang nila mga aso, Alhamdulillah. naka-training, Alhamdulillah. mga hunting, mga pag-alaga at sa mga farms natin, ang kanila bang laway ay mga najis? Ang kanilang laway malinaw brother na najis. Katotohanan, ang lahat ng tinutukoy na aso, Oh, general general, ito. oo. Ang lahat ay najis. Pero pag ito ay allowed na ganito, bro, anong desisyon ng mga scholars natin? So dito inshallah dito ay sabi na ang laway yung sa ito ngay najis yung sa natin kanina sinabi natin kanina majority na kung saan ay ano ang laway lang ang pinakamataas na nasabi ng najis maliban sa balat o buhok o katawan ng anong aso. So inshallah. So, ang aso, brother, kapag ito ay inahalagan, inallowed sa Islam, ano po, sabi nila ang kanilang laway najis pa rin. Kaya kung kinuha niya ang isang hayop o isda, isang hunting ito, naka-training, binigay niya sa iyo. So sabi nila, ugasan mo pa rin ito ng 7 times. So ito ay hindi po salungat po sa usul ng pananampalataya Islam, original Islam. Dahil malalagay sa kahirapan ang mga Muslim kung pinaintulot din pala ito, ay ganun lang mangyayari, ay mahihirapan lang ang mga Muslim linis ng linis sa mga bawat bagay na nakukuha nila. Ang pinakamatumpak po, isa sa iyo, Taymi Rahimullah, Ibn Taymiyyah, na ang kanilang laway ay lifted na. Ito'y tinatanggal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanilang najis. Kung mayroon man najis, pardonable, exemption. Sapagkat po, ang Islam, ang original ay hindi pahirapan. So, tinatanggal na ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanilang najis. Kung mayroon man, exemption po tayo. Hindi na kailangan linisin ang kanilang mga nadilaan. Hindi ito najis na ikinukonsidera sa batas ng Islam ay sa ating mga maaalam na scholars. Dahil, kung ang mga laway ng mga najis ng aso ay ganun pa rin, linisin pa rin, bagamat sila ay pinaintulot na, lalo mahilalagay sa hirapan ng Muslim, walang mag-aalaga. Isa pang tanong nila, sa Islam, kapag ikaw ay in necessity, maaaring mamatay ka, ang lahat ay halal. Kung mayroong aso doon, brother, ay makakain mo ito. In necessity, wala kang kasalanan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paano, brother, pag nakain mo ito'y najis. Lahat, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, lahat ng najis ay haram na kainin. Ngunit in necessity, magiging halal. So paano ang bibig mo, brother, kumain ka ng najis? Kung ito'y najis, ibig sabihin 7 times, ugasan mo ng bibig mo ng buhangin o lupa, tapos 6 times sa tubig. So malinaw na mahihirapan ka lalo sa sitwasyong yan. Nagpapakita, ang Islam ay hindi nagpapahirap, maging sa banal na Quran, maging sa sunnah. Kaya sabi na ang ating mga ulama, kapag ang mga aso na ito ay inallowed sa atin, ang kanilang mga laway ay lifted na, hindi na najis. Kung ito man ay may najis, exemption ka na dahil pinaintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi ka dapat lagay sa kahirapan. Ano man na mayroon sila, hindi na najis. Ikaw ay nadilaan, huwag mong pansinin. Ang tubig mo nadilaan, exemption. Kung ito'y kaya mong tanggapin. So, ililifted na Allah Subhanahu wa Ta'ala ang najis. Sabi nga ni Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah Rahimullah, kayang tanggalin ng Allah on the spot ang mga najis ng isang kanyang mga ninika. Walang imposible sa Allah. So, kapag inallowed na Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga najis ito'y kayang tanggalin, kung mayroon man najis, exemption ang mga bagay na ito, brother. Inshallah, no? Dako natin yung katanungan, inshallah, padaanin natin to. Sana. Assalamualaikum. Mula po ito kay Jana bin Abdurrahman, na kung saan mula po sa messenger yan. Tanong po niya, Assalamualaikum. Makatarungan po ba na pagkatapos likhain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tao at bigyang kalayaan at pag nagkasala ay kanya itong parusahan sa apoy at sa mundong ito? So itatanong dito kung makatarungan po ba ang Allah Subhanahu wa Ta'ala pagkatapos na likhain ng tao ay bigyang kalayaan ay pag nagkasala ay parusahan sa apoy at sa mundong ito? Well, actually, mayroon ako sa YouTube niyan, no? Bakit malilikha ng Allah ang tao pagkat bigyan niya ng kalayaan, pamili ng mabuti at masama, tapos kapag siya ay nagkamali, siya ay parusa ng Allah. Ito ba'y makatarungan? Meron po ako sa YouTube niyan. Of course, kulang na ang oras natin, magbibigay tayo ng konti dahil dalawang katanungan. So, alhamdulillah, una sa lahat, alam natin, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, gagawin ko ang gusto kong gawin. Ibig sabihin, wala makakasalungat sa atin. Pero siya makatarungan, ibinigay niya lahat ng tanda at mga guide para ang tao ay mapatnubayan. Ngunit ang tao, ang siyang tanging tumatanggi. Katulad nito, naririnig ng mga hindi Muslim, ayaw tumatanggi sila, ayaw nilang tanggapin ang guide ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, sa ayaw nilang tanggapin, ayaw nila sumunod sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, so sila'y paparusahan kapag sila'y nadatnan ng kamatayan doon sa apoy. Ito po'y makatarungan, brother. Ito po'y makatarungan. Dahil kapag ikaw ay makasulanan at
ikaw ay ginawaran ng kaparusahan, ang tawag po dito ay katarungan. Kapag sinabing katarungan, ito po ay mabuti. Maging sa batas ng tao, brother, kapag Ganyan, ikaw ay oo. nagkasala, ikaw ay parurusahan, ikukulong ka. Kapag ikaw ay pinarusahan ng kulong, ibig sabihin ito ay makatarungan dahil ikaw ay nagkasala, ito ay mabuti. Ibig sabihin po, ang parusang ito ay makatarungan at ang katarungan ito ay tawag po ay mabuti. Kaya Alhamdulillah. ito po ay mabuti. Masya Makatarungan po Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mayroon pa daw isa, bro? Dalawa yata ang text? Isa lang yung text yata siya sa inshallah. Sani Ito isa, bro. Sa akin pumasok. Wala na, bro. Isa lang siya, brother. Hindi. Ito, bro. Ano ba ang reward ng mabuting gawa ng mga hindi Muslim? Sapagkat sinasabi ninyo na ang gawa ng hindi Muslim ay hindi tinatanggap ng Allah. Makatarungan ba na gumawa ng isang hindi Muslim ng mabuti na hindi ito gagantimpalahan? Pakagandang tanong, bro. Alhamdulillah. So, ang tinutukoy po natin na hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa, ang gawang mabuting ito ay nasa Islam. Pag-uutos sa Islam, bagamat nagawang taong ito, bagamat hindi naman alam na ito'y galing sa Islam, nagawa niya ang mabuting ito, tulad halimbawa, ang pagmamahal sa magulang, ang pagtulong sa magulang, yan ay mabuti, turo sa Islam. Ito ba'y gagantimpalanan ng subhanahu wa ta'ala? Gayon daw sinasabi natin, hindi naman tinatanggap ang mabuting gawa ng hindi Muslim. Ang totoo po ay hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gawang mabuti ng hindi Muslim pagdating po sa pagsamba. Hindi niya itinuturing na mabuting gawa ito. Ngunit pagdating sa hindi pagsamba, ito po itinuturing ng Allah subhanahu wa ta'ala na isang gawaing mabuti. So, ito po iba'y gagantimpalaan niya. Tanong niya, gagantimpalaan niya po ito. Sapagkat hindi magiging makatarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi niya po gagantimpalaan ito. Tingnan niyo po ang sabi niya sa banal na Quran sa chapter 4 verse 40. Tagalogin ko na po, nagkukulang ng oras namin. Katotohanan si Allah ay hindi kailanman nawalan ng katarungan. Malinaw, bro. Malinaw siya, Hindi oo. nawalan ng kailanman ng katarungan. Kahit katitig lamang. See? Allahu Kahit Akbar. katitig, bro, hindi nawalan ng pagkamakatarungan ng Allah. Kung ano man mabuti ang nagawa, ito'y kanyang pag-iibayuin o babayaran ng 2 ulit. Ulit, oo. Ibig sabihin, Allahu brother, Akbar. kung ito'y mabuting gawa, babayaran ito ng Allah, either na hindi Muslim. Ngunit hindi niya tinanggap ito bilang pagsamba. Ito'y walang halaga sa kanya, hindi niya tatanggapin bilang pagsamba. Ngunit kung gawang mabuti, ito'y tatanggapin niya. Of course, may reward. Dahil ito'y mabuti. Anong reward, brother? Dalawa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong una? Bibiyayaan ka ng Allah sa mundong ito. Kaya maraming hindi Muslim, ang mayayaman dahil sila nakakagawa ng mabuti, dito ibinibigay ng Allah ang kanilang reward, hindi sa kabilang buhay. Mashallah. Ibibigay niya rito ang kanilang reward, papalitan niya ng biyaya. Iyon ang kabayaran sa kanilang mabuting gawa. Ang pangalawa, magiging magaan ang parusa nila sa impyernong apoy. Nagpapagaan ng parusa sa impyernong apoy ang kanilang ginagawang mabuti. Tulad ni Abu Talib, nagpapagawa na siya yung magiging magaan ang kanyang kaparusahan dahil tumulong siya na tumulong sa pananampalatay Islam. Nagpapagaan. So paano ang mga Muslim? Ang mga Muslim, kapag sila ay naging mabuti, gumawa ng mabuti sa mundong ito, babayaran ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya sa mundong ito. At babayaran ka sa kabilang buhay na tataas ang antas mo kung para sa kabila, bababa, dito tataas habang gumagawa ka mabuti, tataas naman ang kalagayan mo naman doon sa paraiso. So, makatarungan ng Allah. See? Sa Muslim, lamang nga lang siya dahil tinanggap ito ng Allah, mabuting gawa at pagsamba. Sa hindi Muslim, tinanggap ang mabuting gawa, ngunit hindi bilang pagsamba, kaya hindi siya makakapasok sa paraiso. So, sa iyong pagbabalik mo ni brother, balik tayo sa pakinabang sa aso, sa mga konting natitira pa nating, natitirang oras, brother. So, doon kasi sinabi mo kanina, kung saan isa sa mga maidadagdag natin, kung saan ay ang isa pa, kaya pinagbawal ang pag-aalaga ng aso maliban sa exemption, ito ay maaari kasi makakaroon tayo ng perwisyo, no? So sinabi ko na maaari makaperwisyo dahil nga maaari siya makakagat o makatulad na sinabi natin na makakagat siya o sa ibang tao, makaperwisyo sa ibang tao o sa sa mga pamilya mo. Na kung saan ay isa sa mga tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga likha, na kung saan ay paalaala para iwasan mga bagay na makapinsala sa kanyang kapwa. Alhamdulillah. So ang aso, brother, sa hadith na ito, ang kanyang laway ay najis. Yun ang pinakapunto, brother. Okay. So, lumilitaw kung siya ay najis, exemption, yung sinabi natin kanina. Mga pinahintugutan. No? Okay.
So pagka pinahintulutan na to sa hadith o ng Allah subhanahu wa ta'ala, malagaan nagiging pardonable ang kanyang najis o kaya tatanggalin niya on the spot ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil pinahintulot niya dahil ang relihiyong Islam kailanman ito ay relihiyong hindi pahirapan. Yun. Ba't maghahalaga ka pa kung ilalagay ka lang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kahirapan? Walang Muslim na maghahalaga. So pardonable sila or either tanggalin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga najis. Wala itong imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kung sila ay mga najis, brother, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng najis ay haram na kainin. So ibig sabihin, lahat ng kahalintulad ng aso ay haram. Kaya sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng mayroong pangil ay haram. Ipinagbabawal sa ating kainin sapagkat sila ay marurumi. So, mayroong exemption. Sapagkat sila ay marurumi. So, maliban sa exemption, lalo na kung necessity, mamamatay tayo. Ba kahit anong aramihan kakainin natin, kahit baboy pa yan. See? Kahit baboy pa yan ay kakainin natin kapag life and death ang usapan sa pananampalatayang Islam. So, ano man madilaan ng aso, bro, malinaw nito ay linisin natin. Najis. Kung mayroon man tubig, ang tubig ay najis. Alam mo ba ang sabi ni Imam Malik rahimullah? Kapag ang sisidlan mo magudo, tabo, dinilaan ng aso, walang pinagkaiba. Tapon mo tubig, linisin mo rin na 7 times ang sisidlan mo dahil didikit din doon yung dumi ng mga uhod o dumi ng aso na mayroon itong nakatago. Maganda rin yung suggestion niya. Pero mayroon din sinabi si Imam Malik rahimullah, kung sisidlan lang ang nadilaan, ito ay rekomenda lamang. Rekomenda lamang. Bakit? Kinuha niya ang mga exemption sa mga aso dahil yun ay mga aso na exemption sila kapag pinahintulot ang lalagaan, hindi na nagiging najis ang kanilang nadidilaan. Pero rekomenda na hugasan mo pa rin. Pero kahit hindi, walang problema. So dito pinakita niya dito yung mga alagang aso lang niya na bigyan ng exemption. Oo, yun dito. Paano? Sabi niya, yun ang kinuha niya rin. Pero ang tama po ay najis pa rin yun. Dahil bakit? Hindi naman binigyan pahintulot ang mga asong yaon na nakakadila doon. Halimbawa sana kung mga hunting, walang problema. Rekomenda. So maaaring ganun ang gustong sabihin ni Imam Malik rahimullah na kung ang tabo ay madilaan ng mga exemption na ito ay rekomenda lang na ugasan ninyo. Kung hindi nyo ugasan, walang masama sapagkat tinanggal na ang kanilang najis, lifted na ang kanilang najis, pardonable na ang kanilang najis. So ibig sabihin, nakaakma pa rin sa kagustuhang mga patwa nila Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah. So malinaw dyan sa sinabi mo hadith na nasabi mo, ay ang tinutukoy inshallah dyan, yung mga aso na inaalagaan. Pero kung akala ninyo, yung mga lahat ng aso, maging hindi ito pinahintulot na alagaan, ay madilaan, ay rekomenda lamang. Ito po ay salungat sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin isang suporta yun, na kapag ang aso ay pinahintulot ang alagaan, ay lifted po ang kanilang mga najis. No? O sabi nila, kung mayroon man, ito ay pardonable, hindi ito papatawan ng kasalanan ng Subhanahu wa Ta'ala sa atin, mainom man natin, makain, madilaan man natin, manajis man tayo, huwag natin itong pansinin sapagkat ito ay tinanggal, pinardonable ng Subhanahu wa Ta'ala. Pero sabi nila, lifted, aalisin to ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang higit na pinakamalakas na opinion. Walang imposible sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. On the spot, kayang tanggalin ang mga najis kapag pinahintulot niya. So kapag kayo ay nagmay-alaga sa palaisdaan, of course, kung itatali niyo yan, hindi niya mahabol ang mga magnanakaw. So sila ay nakagala-gala para po hindi kayo mahirapan. Ilagay niyo po sa inyong kamalayan na ang kanila pong najis, ang kanilang laway po ay lifted na po. Huwag na po kayo magduda o mag-alala. Huwag kayong malagay sa kahirapan. Pati po mga bumibisita sa kapatid na may binabantayan na ganyan o sila ay mga hunting, huwag po kayong mag-alala na madilaan ng mga asunto sapagkat po pardonable tayo o tinanggalan na sila ng najis ng Panginoon Subhanahu wa Ta'ala. Allahu alam. Masyaallah. Masyaallah yung hadith na sa araw na ito, siya marami tayong nabigay na hadith sa aso lang. So, isang hadith lang ito, brother, no? Isang hadith lang ito, pero napakaraming benefits na magagamit na dalil at mga fiqh na makikita nito ng ating mga kamusliman. Kaya ang programang ito, brother, ay sala tulungan tayo sa Subhanahu wa Ta'ala na papagsumikapan pa natin na mapaganda upang mapakinabangan lalo higit na mga kamusliman, lalo na ang ating mga kapatid na kung saan nagsasadaqatul jariyah at marami pakinabangan ng Muslim, marami rin tayong matanggap na sadaqatul jariyah inshallah. May Rabbil Alamin pagkaloob sa atin ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So brother, ubos tayo sa oras, brother. Inshallah, mag-ibasa ang susunod na hadith, brother. Alhamdulillah. Bago tayo magpaalam. So inshallah sa susunod na Miyerkules po ay babanggitin na po na dadakuan po natin ang susunod na hadith na kung saan ito po ay patungkol naman po sa pusa. No? Kung matapos agad, susunod natin. Tutuloy tayo, alhamdulillah. So saan dito po
Ang nakalagay ang susunod na hadith ay patungkol sa narit ni Abu Qatada na kung saan ang Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said about the cat, it is not unclean but is one of those who intermingle with you. So dito pinapakita na kung saan ang pusa daw ay hindi marumi. At ang kanyang lawa hindi marumi. Oo, At yan. sila yaong pwedeng makihalubilo sa atin. Alhamdulillah. Makihalo sa atin. So ito ay kabaliktaran sa inadit natin. Pero may ngayon. pangilyan bro. Pero Meron, hindi malinaw, raw oo. lodge sa kanyang laway. Bakit kaya? So Yan. inshallah, yan ang Yan ang pag-aaralan maganda, oo. natin at ilalagay natin ang Surprise, kanilang mga inshallah. batas inshallah ayon sa mga skor natin inshallah. So sa pagkakataon bro, para Alhamdulillah, inshallah, bago tayo magpala, may muli po, inulit ko po, inshallah, inihingi po natin na ipagduwa natin, inshallah, si Sister Ashia, na ina ni Brother Ayub, na kung saan po ay nasa kalagayan ng, na kalagayang, may kapansanan po, o sakit po. Siya po 90 years old. 90 years old na po siya, nasa bansang California, at siya ay bago po sa pananampalatayang Islam. Iduwa po natin siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, muli po ay magkita-kita po tayo sa susunod na Miyerkules. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Kami po ay nagaanyaya na makinig at subaybayan po ang aming programa na pinamagatan namin Islam is Solution for Humanity. Ito po ay mapapakinggan natin sa araw ng Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito lamang po sa Bataan Station 98.3 FM Ismail Radio. Ito po ang inyong lingkod na tagapagsalita, Imam Saleh Beray, kasama po ang mga kapatiran sa likuran ng programang ito. Muli po ay inaanyayahan po namin kayo sa isang programa na kung saan ang siya po magbibigay ng lahat ng kasagutan sa lahat na samot-saring suliranin o problema ng tao hinggil sa kanyang pananampalataya na kasagutang katotohanan at walang kasinungalingan. Tayo po ay magkita-kita at magkatagpo-tagpo sa programang ito sa araw ng Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, insyaAllah. Wassalatu wassalam walhamdulillah Rabbil Alamin.